Meron po kasing pahayag etong si Medialdea, ang dating Executive Secretary, na kuno ay nawawala si Digong. Nabanggit niya dati nung papuntang The Hague, ang sinasakyang eroplano ni Digong at eto ang si Medialdea, na kuno nga ay nawawala si Digong. Paano nawawala? Nawawala sa eroplano. Kalokohan talaga na itong isang ito. Meron pa siyang pahayag na kuno ay nakapaalang si Digong sa eroplano dahil ultimong tsinelas daw ay kinuha. Tsinelas daw ni Digong ay kinuha. Ganyan kalala ang fake news. Ngayon, para Para kaawaan nga naman si Digong. Para Para mag-alala ang taong bayan kay Digong. Oo, may mga nag-aalala. Pero yun po ay yung mga taong baliktad na ang kaisipan, yung mga taong oto-oto. Kaya malabo na yan. Hindi yan nag-represent ng ating bansa. Uunahin ka ngayon, Medialdea. Ikaw ang unang masasampulan dahil sa pagpapakalat mo ng kasinungalingan. Yan po ang pahayag ni ASEC Claire Castro. Kitang-kita po ninyo kahit po mismo etong si Medialdea nga. Nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte. At yan po ay pinasinungalingan nga mismo ng ICC. Ito ata ay nung naando na rin mismo sa Netherlands nga etong dalawang ito, si Digong at si Medialdea. So iyong mga ganoon pong irresponsableng mga pananalita ay dapat po ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto at mag-evaluate na rin para po hindi nagugulo ang ating isipan. Ito yung pinakamalala dyan, abogado po ito. May sapat sana na kaalaman at dunong. Pero hindi ginagamit sa tama. Sa maling paraan ginagamit para protektahan, depensahan, pabanguhin ang kanyang idolo na si Digong. So uunahin ka daw ni ASEC Claire Castro dahil nga dito sa mga binitawan yung salita. Maganda sinabi niya. Pressed on whether the government would prosecute individuals proven to have spread fake news. Totoo, dapat talagang tignang mabuti at pag-aralan. At syempre, ang ating pong mga totoong media, ito pong mga mainstream media, sila dapat ay may malaking role para sa mga fact-checking. Naku, yung mga yan kasi, itong mga baliktad na ang kaisipan nating mga kababayan, itong mga alipores ni Digong, ang mas paniniwalaan yan ay yung kanilang mga sariling vloggers, yung mga DDS vloggers. At babalik na rin ang sitwasyon na ang nagpapakalat ng misleading information at mga fake news ay ito nga daw ng mga mainstream media. Tignan mo kung gaano nakabaliktad ang kaisipan. 'Di ba? Nalala niyo po yung isang ABS-CBN reporter na sabi nung isang OFW ay gagamitin lang sila para sa balita ng media company na yon. Malala. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng ganitong klaseng baliktad na kaisipan ng mga kababayan natin. Ang ilang kababayan natin na sa paniwala ko, sa pagkakaalam ko, ay unti-unti na naman sila talagang lumiliit pagdating sa numero. Yan ang mangyayari. Dapat talaga labanan ng fake news at misinformation at disinformation dahil yan po talaga ang isang malaking dahilan kaya tayo nagkakawatak-watak. Ang daming fake news. Kahit fake news ng mga ay mga biktima ng EJK, malala yung ginagawa nila na pagtatamper ng mga photos, pag-i-edit ng mga photos para maging kahiya-hiya yung mga biktima ng EJK. Sila pa ngayon, ang tila ba may kasalanan ng lahat ng ito at ang inyong si Digong ang biktima dito. Ang lala.